Okay bang katrabaho ang Pinoy versus ibang lahi? May tamad din naman Pilipino, di ba? Gusto mo ba ng extra 15 pounds free sa iyong padala? Well, let me walk you through kung paano yan with TapTapSend. So first of all, download the TapTapSend app either on Apple Store or Google Play. Input your details including your country and your phone number. Once this has been set, ngayon ilagay kung magkano ang ipapadala mo. But don't forget, on this page where you can find the codes, here ilagay ninyo ang ating code, Pinoy UK, and you will get an extra 15 pounds top up. Next, ilagay mo ang details ng iyong pagpapadalhan at kung paano mo sila padadalhan. Now remember, this transaction is free. Mabilis dahil app na lang yan. Wala ka nang kailangan puntahan at di mo na kailangan tumawag pa. So don't forget to use our code Pinoy UK for an extra 15 pounds on your first padala. So ano pang hinihintay mo? Mag-tap-tap ka na! Let's be slightly more objective, although obviously this is also from my own personal take, ha? So, pasintabi, no? You might not agree with me, but I'm open with that. I'm open with dialogue, no? Man knows best. You learn something new. Kasi bakit? Paano magsalita? Kasi magulat kayo, no? Kung kayo nagpunta sa UK the first time, nakakatawa to, no? Nag-IELTS ka or nag-OET ka, English. Nag-aaral ka ng English. Pagdating mo dito, yung English na hindi mo pa rin maintindihan. And magugulat ka, ang mga tao sa UK, hindi lahat English. Meron din yung mga African descent, South Asian, at iba't iba pang lahi. So, yung English na alam natin na very rigid, iba pala. So, ayan. Marami ka matututunan. Pero, over the language, matututo ka rin makisama sa iba't ibang tao. Kasi, ang kultura nila, iba-iba. May intindihan mo rin. Ano ba yung parang deemed as right and what might be deemed as wrong, no? May intindihan mo yung sarili mo kung ano ba yung biases mo, 'di ba? Yan ang kagandahan niyan kasi alam mo lahat tayo, 'di ba? Alam niyo naman lahat tayo may inert bias. Now, ako ito personally coming from the Philippines noon. Ako akala ko pag mas maputi, mas magaling, mas mabait, ganyan. Yan yung and then parang automatic pag darker ang kulay, no? Parang ang it's evil, it's negative, mahina or hindi maganda. And you know, you can tell me na galing tayo ng Pilipinas na hindi yan common bias sa atin, di ba? So, ang kagandahan pag na-expose ka sa more cultures, no? Hindi lang races, no? Pati religions, then you open yourself more to learning. Yan ang best pag may katrabaho kang ibang lahi. Man knows best. Ang difficulty naman is siguro yung adjustment, 'di ba? Kasi magkaiba kayo magsalita. So yun, may difficulty doon, merong extra step para mag-gets mo pa sila. Isa pang babalik lang ako doon sa generalization, no? Having worked in the UK for quite some time as a nurse, may generalization tayo minsan na pag ibang lahi, kesyo tamad daw. Kaso, ang sagot ko naman doon is that I think is on a person-to-person basis. Ang pagiging tamad naman, hindi necessarily naka-base kung anong paniniwala, race, or whatever ng tao. Nasa sa tao yan. May tamad din naman Pilipino, di ba? Man knows best. Ang kagandahan, kadalasan, experience ko lang as a Filipino nurse, no? Pag Pinoy, ang all Pinoy team kayo, all Filipino team, di ba? Masaya, di ba? Kasi, sabihin na natin yung totoo, every now and then, mag-uusap pa rin tayo sa salita natin. Whether that's our own dialect na Tagalog or may dialect pa kayo na halimbawa kung Bisaya or Ilocano, we do that. Totoo naman yan. And I can't deny that. So, masaya kasi well-connected kayo, no? And ang napansin ko lang, based on my experience,
normally Filipino nurses, no, we're results driven, no. Parang gusto natin, halimbawa, ito yung goal for the day, maybe finish a list, or maybe itong ano na ito, kung sa intensive care, maitawid yung pasyente ngayong shift na to. We would do that, and we would all band together to achieve that goal, di ba? Totoo yan. At ang isa sa pinaka-favorite ko pagkatrabaho ko, Pinoy, pagkain. So, yeah, talaga hindi ko mapigilan. Pero totoo naman, I think as Filipinos, no, parang talagang we want to share our food, lalo na kung tayo-tayo, no. Minsan, merong, halimbawa, dati, naalala ko, may all-Filipino team, may magdadala ng pansit. O, di ba, ang sarap ng break nyo, may pansit. Pero, nga pala, dito pa rin, no, totoo rin daw ba or hindi, ang pansit, nakaka-toxic? Totoo ba yan? Minsan, ano naman, kung wala naman nagdala ng pagkain, pag all-Filipino kayo, pagkatapos, lalabas naman kayo. Drive kayo sa isang drive-thru, McDonald's, yan ang pinaka-common dito sa UK, Man knows best. Sabi ko nga kanina, may biases tayo, no? And minsan, masasabi natin na, basta Pilipino ganito. Pero, actually, meron din naman tayong makakatrabahong Pilipino na hindi natin makaka-jive. And minsan, may mga certain traits tayo sa Pilipinas na maaaring accepted, pagdating mo dito sa UK, ginadala. And minsan, hindi maganda yung resulta. I'll give you a very good example, yung thought of seniority. Diba? Tayo, kadalasan, ma'am, sir. Minsan, dala pa rin natin yan kahit dito sa UK. So, ang difficulty niyan, pag there's a good chance na magkaroon ng bullying. Diba? Ako personally, I've experienced bullying, and unfortunately, I've been bullied by kapwa ko Pinoy. My personal experience, no, na pwede rin naman na ang minsan, ang maging bully or hindi mo makakasundo sa trabaho mo, mismo kapwa mo Pilipino. And it happens. All these big bullies. Isa pang hindi mo may iwasan pag may Filipino sa naka-colleague, is there's a good tendency that you become too close. Now, close-knit colleagues are good, no? Pero remember to set professional boundaries. Kasi pag yan, nawala yung professional boundaries, mahirap. Bakit? Kasi minsan, it might lead to difficult decisions. Diba? Halimbawa, paano mo pagsasabihan si ate or si kuya or si nene or si tutoy na, uy, mali yung ginagawa mo pag masyado na kayong close. Diba? Paano mo siya sisitahin sa trabaho niya? Diba? Hindi ganun kasimple yun. Alam ko sasabihin, di pag mas close kayo, dapat mas madaling sabihin. Not necessarily. Aminin na natin. Minsan nga, pag pamilya, mahirap pag sabihin. Paano pa kaya kung magkaibigan? Diba? So, I would always say, yun ang isang downside. If you get too close, then it might lead to difficult decisions. So yun. Ang masasabi ko is set professional boundaries. So, personally, ano bang pipiliin ko? Mas gusto ko bang katrabaho ang Pilipino o mas gusto ko bang katrabaho ibang lahi? Ang sagot ko dyan ay, depende. Well, sa totoo lang, obviously, sabihin na natin, may bias pa rin ako. Hindi naman mawawala ang bias sa atin lahat. Bias pa rin ako kasi I think I work well with Filipinos. Pero I wouldn't say that I don't work well with people of ibang lahi. In fact, I think there's also room for me to say na I'm really doing well and I thrive well working with other people. And that's good. And kaya nga ang sagot ko talaga is depende. Kasi depende yan how you drive. And wag tayong matakot sa conflict, di ba? Kasi conflict can arise kung halimbawa hindi kayo nagkasundo at ibang lahi at hindi rin kayo nagkasundo kung kung Pilipino. So, it doesn't matter kung anong lahi, sa totoo lang. Conflict will arise if hindi ka talaga nagkasunduan, di ba? So, wag tayong matakot doon. But rather, take that as something that you could actually improve on, di ba? Ganun talaga conflict arise kasi there might be more than one way, di ba, of doing things, di ba? Maybe ang conflict arise because hindi tayo nagkakaintindihan but maybe we want the same thing, di ba? So, wag tayong matakot and there's just no point on putting more bias on yourself kung sino ba ang gusto mong katrabaho
or anong katrabaho mo. Kasi at the end of the day, hindi mo naman mapipili yun. Chances are, kung sino yung nasa rota, yun na yun. Diba? So, with that, kung gusto nyo makisali sa ating mga discussion na ganito, kasi itong discussion na to, this stems from our community on Facebook, which is the Filipino UK Nurses Community. We have over 42,000 members na po. Sali po kayo dyan and get involved. We're a highly engaged group. At kung may mga tanong pa kayo or gusto pang malaman, of course, you can comment down below. At para sa mga buhay-buhay dito sa UK and about UK nursing, interesado kayo, all knows.